Yun yung teaser. Pagka sabi nga, direct ka ba ni Vic Soto? Sabi nga, pagpasok ng GM shop, sinampal sila doon. Tao ba yun? Hindi ko sure. Natauhan bigla. Natauhan nung sinampal. Patay tayo. Alright, what's up guys? Welcome back to another episode. Episode 27. So, this is a podcast for Outbeat Session and please follow nyo kami sa mga social media account namin, especially Facebook page. And then, mapapanood nyo to at mapapakinggan nyo rin sa my YouTube and sa Spotify. So, wag na natin patigalin dahil mahinit ang issue. So, i-welcome natin ating mga kasama on this podcast. Please welcome Ludwig Van. Yes, Ludwig Van, Magic Man in the house nga pala, isa sa mga co-host ng Outbeat Session. And of course, kamusta kayong lahat? And yun, panibagong episode na naman. Consistent tayo this 2025. So sana tuloy-tuloy. Let's go! Let's go! So please welcome, may kilala nyo naman to, si Tito Amigo, ang ating Tordo. So matagal-tagal din siya nawala pare. So okay. Napakasaya ng episode na to dahil nandiyan siya, nagkumpleto tayo ngayon. So please welcome, Amigo! Hello yun, sa inyong lahat, pakita din sa aming mga listeners sa aming podcast. And magandang gabi sa ating lahat, of course. It's the year 2025. Let's welcome it na with open arms and and what's this? I forgot. Sorry. So basta stay safe dyan mga taga-North, okay? Nandito lang kami taga sa South. We'll pray for you. Okay. Ayun, pare, baka gusto mong i-introduce ang ating special guest or magiging permanent host natin dito sa ating podcast, pare. So, introduce mo, pare. Sino? Ako ba? Alright. Of course, no other than kilalang kilala natin to ang ating next guest. Actually, the previous episode ng 2025 siya din yung naging kausap ni Tito Caster, no? So, no further introduction, ang isa sa mga pinakamagaling na komedyante sa Pilipinas, ladies and gentlemen, the one, the only, Kuya Jobert in the house. What's up? Oh guys, hindi tayo dyan. Hello, mausap dyan mausap. Medyo mausap. Okay. Uy, dyan bang direction ng usok? Medyo nagulat kayo. Papunta daw sa north eh. Papunta sa north mo? Medyo yung mga pato, umaatras eh. Papunta sa inyo yung mga duck umatras. Tumakbo. Pero walang biro pero kailangan natin pagdasal yung mga taga-north. Mm-hmm. Yeah. Medyo tumigil na rin yung hangin. Malakas yung hangin ng mga nakarang araw eh. Ngayon sana tumila na yung hangin. Kung tama ako, ito yung tinatawag na Santa Ana winds, Santa Monica winds. Tama ba? Santa Ana. Bagay, nung nandyan ako, medyo malakas-lakas na rin yung hangin nun. Iba rin eh. Talagang naririnig mo yung yung hangin eh. Kaso nga, yun lang ang problema nga. Saan magaling yung apoy? Ang suspect nila yung mga, alam mo yung mga naninigarilyo habang nagda-drive. Ayan. So, yan yung suspect nila na pinanggalingan dahil nga this past few week talagang talaga may windstorm na nangyari. So, isa yun sa mga tinitingnan nilang reason kung bakit nagkaroon ng possibility na nagkaroon ng wildfire. Isang sigarilyo lang, no? Naubos yung lugar eh. Kaya, ano ba to? And I just wanna add na dito sa county ng sa state ng California, medyo dry ang area namin. Bihira ang ulan. So maraming area na dry, maraming dry bushes, maraming dry na damo. So pag tanghali, pag mataas ang araw, walang ulap, kahit winter, mainit, so doon din nagti-trigger at doon din nag-start ng sunog. Tsaka actually, theory pa lang naman siya no? So hindi pa siya talaga naimbestigahan, pero yun nga yung sinasabi ng governor ng California na iimbestigahan nila. Maraming theory, sinasabi naman nila yung hangin naman daw na sa sobrang lakas ng hangin tinamaan yung mga electrical lines and then creating yung mga fires sa forest, which is pag sinabi nating forest fire, sobrang lakas niya, no? Talagang mabilis kumalat yung wildfire na tinatawag. Parang eksena sa sa ano bang palabas yun, yung Dragon, 'di ba? Yung
Oo. Game of Thrones, parang sa Game of Thrones na sinunog eh, di ba? Parang ganun eh. Parang Nagkaroon ganun kami yung niya eksena. dito last year sa Toronto. Aha. Grabe, bush din eh. Tsaka nung lately lang, last year lang din yung Jasper. Grabe yung Jasper, ang ganda-ganda ng lugar na yun, nasunog Sunog yung buong town. Grabe. Mahirap, umaabot na ata ng 130 plus billion yung yung estimate yung damages. Billion. Akot, no? Hirap habulin nun. Kita mo, kahit na maraming naapektuhan. Kahit na ang sobrang technology na ng mundo, pagka nature ang buwalat, wala talaga, Wala magagawa. Wala. We cannot control, we cannot control Mother Nature. Oo. Kumbaga, kahit mayaman o mahirap, hindi talaga siya exception eh. Kasi kung tutuusin yung mga tinamaan ng wildfire, yung mga nasa house in the hills na tinatawag natin, yung mga area sa Malibu. Kasi dito sa California, yung mga nakatira sa hills, yan yung mga mayayaman na, sila Chris Pratt, basta yung mga A-listers ng Hollywood dyan nakatira. Kasi nga malayo sila sa patag eh. Di ba yung patag kasi nandyan lahat ng mga common na tao. Pero yung mga mayayaman na nasa hills, sila yung naapektuhan dahil nandun nga yung mga forest fires eh. So, hindi exception talaga. Paris Hilton daw, nasutugan. Exactly. Yung isa sa mga bahay ni Kobe Bryant, tinamaan din. Mel Gibson. Kawhi Leonard. Paris Hilton naman, kahit na 5 taon sa hotel yan, hindi naman maapektuhan yan. Siya may-ari ng mga hotels eh, no? Yeah, true. Kanya yun eh. So pinag-uusapan din natin yung disaster. Sa palagay nyo, pag dumating disaster, anong dapat unang hakutin? Hi. Kayo ba? Ano ang dapat hakutin pag ang unang hakutin ako yung mga yung unang hakutin brief ko. Tama naman. Nakakita mo na walang brief, no? Kasi rogan ka na nga, wala ako brief. Isipin mo, nasunog yung bahay mo bago gising ka. Pinapalabas na news, nakita to, wala kang brief. Madami kang pagkain, wala ka naman brief, di ba? Kahit marami kang pagkain, hirap din. May kilala kami ni Earl, palamang kahit walang brief yung basta may pagkain, tatakbo yun. Grabe. Ay, naku po. Ikaw, amigo, anong kukunin mo? Anong unang kukunin mo? Siyempre, yung mga, natin, yung mga documents natin documents in medicine. Tama. Anong document ako naman kunin? Of course, yung US citizenship, pare. Mga ganun. US citizenship plus, of course, yung sa wife ko, family ko, siyempre, kailangan namin i-secure yun. Kaya kailangan mo mga dala-dala lagi. In case of emergency. Diba? Kapare, siguro ako, parang ilalagay ko siya sa isang bag siguro na nandun na lahat ng mga kailangan ko. Siyempre, number 1, damit, di ba? Damit. Yun nga, na-mention nga ni Kuya Jobert, ni Tito Jobert na kailangan may underwear ka, undergarments, no? T-shirt. Siyempre, ako siguro maglalagay din ako ng mga canned goods, no? Para may pagkain ako. Power bars, bro. Tapos, ano pa ba? Tubig. Number 1 siguro, essential, tubig. Tapos, although ang cash siguro hindi ganun ka-importante pag evacuation na eh. Pero, siguro dapat meron ka pa rin konting cash kung magagamit mo siya eh. Para sa akin yun eh. Damit, konting damit, pagkain, tsaka tubig. Yun. Medyo at least, it would go you for several days at least, di ba? Parang apocalypse. Para mag-survive. I am legend eh. I am legend, no? Siguro ako. First aid kit. Ako kukunin ko yan. Yan yung sinasabi niya, yung first aid kit. Saka, yun nga, mga documents. Kasi lahat naman na binanggit niya talaga importante. Siyempre, lalo na yung brief. Para naman nakita ka sa news, wala kang brief. Kamay lang eh, di ba? So, yan, isa sa mga talagang una. Especially mga documents. Diba? Talaga wala kang brief eh, no? So, yun. Ano naman yung mga nakakahiyang makita ka na yun ang dala mo pagka walang kakwenta. Yung walang kakwenta. Poster ni Alden tsaka ni Kato.
Hello. Uy, pero sa North Korea, pag nasunugan daw sa North Korea, dapat daw una mo daw kukunin yung presidente nila, yung poster kasi litrato kasi kada bahay dapat meron silang litrato ni Kim Jong-un. So kahit nasunugan ka o whatever disaster, yun ang dapat mong kunin. Hindi mo siya pwedeng iwan. Sa North Korea, pwede ka makulong eh. Pwede ka makulong pagka dinisrespect mo yung picture ni Kim Jong-un. Kasi parang kino-consider nilang Diyos si Kim Jong-un sa paano pag paano halimbawa yung litrato mo ni Kim pero yari yun. Kulong yun sigurado. Litrato ng presidente. Na-save ko pero po to for private use lang po to. Patingin. Bog. Awal. Patay yun. Yari talaga. Yun na yung huli-huling hawak niya bago siya mamatay. Iyon. So, jump na tayo sa ating main topic. So, Kuya Jobert, since na ikaw yung isa sa mga tinitingilang artista sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa all over the world. Then nakita namin yung mga show mo talagang lahat successful. And then lahat dinudumog. Dinudumog. Talagang isa ka sa mga tinitingalang isa ka din sa mga YouTuber na talagang na nagpasimula na YouTube. Pioneer. Hindi tawag natin pioneer. Talagang tiningala nila ako dahil tatalon ako dati sa show. Pioneer. Oo. Pioneer eh. Uy, si Pioneer. Isa yan sa mga iconic. Mga legend. Yan, mga kasabay nila yan. Sila Kong, yan, magkakasabay yung mga yan. So, sila Moy Palaboy. Moy Palaboy, yan. Ako na yun si Moy. Tapos yun, ako. Tapos wala si Kong dati. Sa totoo lang, wala pa si Kong noon. Wala pa si Kong. So, nauna ka kay Kong? Kay Kong TV nauna. Oo, malayo. Kaputukan nung mga video ko, mga ding-dong noon. Wala pa si Kong, nag-uumpisa pa lang. Hindi ako nagbibiro si Kong. Nakikikulab lang gusto makikulab sa akin ni Kong dati, hindi ko pinagbigyan. Oh, talaga? Iba talaga si Kuya Jobert. Pero hindi ko kasi tinabla dahil mayabang ako. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa kanya, mas sisikat siya pagka nagsulo siya. Huwag siya mag-collab. Yun mo. Kasabayan natin diba? Ni Kuya Jobert. Yaman sila Jamich. Jamich din. Nauna rin ako doon. May ilap siya sa collaboration si Kong. Nakikipag-collab lang siya sa mga talagang yung nasa lang niya, sa circle niya. Pero sa mga ibang YouTuber, napakailap niyang... Nauna, layo ko rin nauna ako kay Jamich. Nauna ka din. Oo, nauna ako. Yung nagputukan na yung mga yan. Ako lang, kumbaga ako naglagay... Flip-top. Naglagay sabay mo ba flip-top? Wala, hindi. Nauna pa rin nata ako sa flip-top. Di ko alam. Ata. Okay lang lang siya. 2010 ang flip-top eh. Sa akin naman, Kuya Jobert, nung napanood kita sa YouTube, way back, let's say, 2006. Kilala ka sa 20th Avenue, Project 4. Oh, 20? Doon naman, doon ka ba? 20th Avenue. Ay, may pinsan ako. Kila Porsche yun eh. Taga doon yung pinsan ko. Taga doon yung mga pinsan ko. Project 4. Yeah. Lugar nila talaga yan. Project 20. Yeah, 20th Avenue. Yeah. Kunenta ko sa akin ng pamangking ko tsaka ng pinsan. Wow, tagal ko dude. So yun nga, since nabanggit ko nga isa sa mga pioneers si Kuya Jobert, so isa sa mga mainit na issue sa Pilipinas, yung Pepsi Paloma movie. Okay. So gusto ko lang bilang isang artista at nakapasok na talaga sa media si Kuya Jobert. Sa unang tanong ko sa ginagalawan mo ba, Kuya Jobert, talagang politika rin ba sa ganun? Hindi ko alam pero di ba mali yung doon? Mali yung gumawa doon. Kasi nagbabanggit sila ng pangalan. Diba? Una-una, hindi naman napatunayan yun eh. Tsaka hindi naman napatunayan na nang rape talaga nang rape ba si Vic Soto? Hindi naman nang rape yun eh.
Wala namang, hindi naman nakasuhan, hindi naman nakulong, hindi naman nakatulan. Ano lang yun, naging issue. So, ba't mo gagawin kwento, tapos yung pa yung teaser mo? Yun ang yun ang nila, nakita nila, na demanda sila ngayon, 19 counts. So sa mga sa mga hindi nakakaalam, i-brief ko lang. Kasi sila Pepsi Paloma, isa yan sa mga member ng Soft Drinks Beauty kung tawagin ng mga 80s, 'di ba? Soft Drinks Beauty. And then isa sa mga Soft Drinks Beauty na isa rin sa mga kaibigan ni Pepsi Paloma, si Coca Nicola, na na-interview ni Coca Nicolas. Coca Nicolas na na-interview ni Julius Babaw Unplug. So tinanong ni Julius Babaw kasi kilala kasi yung Pepsi Paloma about sa mga Soft Drinks Beauty. So tinanong niya about kay Pepsi Paloma kung totoo ba. Pero ang sinabi daw ni Coca Nicola, tinanong niya, sabi niya totoo ba yung about kay Vic Soto. Sumagot daw mismo si Pepsi Paloma kay Coca Nicola na gawa-gawa lang daw ni Ray. Si Ray naman kasi siya yung manager ng mga mga Soft Drinks Beauty. Ay, pinalo ni Divina Valencia ng mic sa ulo. So isa yan daw sa mga strategy para daw mapag-usapan yung si Pepsi Paloma para sumikat, no? So nagkaroon ng demandahan, pero in the long run inurong din ni Pepsi Paloma. And then kasunod nun, nagpakamatay si Pepsi Paloma. 'Di ba? Tapos ang sumunod doon, yung manager nila si Ray, ang sabi nila, pinatay daw habang nag-opera. Kasi yung manager nila dentista. So habang may pasyente siya, pinatay siya yung director nila yung manager nila. So kung titignan mo yung nangyari, parang may anong tag doon, pare? Foul play. Foul play. So ito yung tanong ko, ano masasabi niyo doon kung bakit naging, kasi mainit talaga although kahit napakatagal na, anong masasabi niyo doon, pare? Sa akin, siguro mauna na ako, no? Siguro kasi parang binubuhay nila yung issue, no? Para magkaroon ng ingay. First and foremost, marami nagko-connect about na sa politika daw, na of course yung pagtakbo ni Tito Soto, which is part siya ng Magic 12 sa senatorial balls, no? So parang doon nila kinokonekta. Although sinasabi o dinay-deny ni Direk Daryl Yap na hindi daw ito about politics. Pero syempre, may mga tao nagdududa na about politics to. May mga iba naman nagsasabi na gusto mag-ingay ni Daryl Yap para sumikat siya lalo. Kasi nga, kilala siya bilang controversial director, di ba? Made in Malacanang. Meron siyang sariling version ng story niya about kay Cory. Meron siyang sariling version ng story niya about people power. So, yun yung parang ginagawa niya ng side of the story, di ba? Like what I said in our previous vlogs, di ba? Na parang there's always two sides of the story, no? Parang gusto niyang i-emphasize lagi yung story na hindi na-explore. Pero ang tanong kasi yun nga kailangan bang banggitin yung pangalan ni Vic Soto? Yun yung I think mali. Kasi sabi nga nung abogado ni Vic Soto diba? There are many ways na para paglaruan yung area na yun. Pwede siyang gumamit ng alias, pwede siyang gumamit ng code, para hindi direktang Although papatunayan pa rin ng abogado yun. Although hindi ako abogado, disclaimer lang, pero di ba? Katulad doon sinabi nila yun, di ba? Kaya ba nilang ano na nangyari doon sa kwento na yun nung tinanong siya na ni-rape ka ba sinabi doon ni-rape ka ba ni Vic Soto? Sabi nung Pepsi Paloma na ginampanan ng isang bata. Oo. So, di ba? Tapos biglang yung ata nun, yung hindi na tinuloy yung teaser kasi tapos dumating daw si James Yap, may dalang ball. So, walang lusot daw yung dalawang babae, ginaalar. Sabi baka, dal-dal kayo, hindi totoo yan, hindi pinakita Totoo ba yan? Sabi daw, hindi ginaalar. Ang laki pa naman ng kamay ni James Yap. Yun yung teaser. Pagkasabi nga, direct ka ba ni Vic Soto? Sabi nga, pagpasok ni James Yap, sinampal sila. Totoo ba yun? Hindi ko sure. Natauhan bigla. Natauhan. Sinampal. Patay tayo. Pero mali. Para sa akin, mali. Grabe. Kasi, di ba, kahit kanino mo naman gawin yun. Kung pinagbintangan ka lang, di ba? Tapos, at saka ang tagal na wala namang, sana nakulong sila kung ginawa nila yan. Exactly, diba? exactly. Ang tagal na, bigla mo ilalabas ngayon yung movie.
Grabe, hindi ka na natakot. Hindi ka na natakot na nagbanggit ka ng pangalan na ganyan. Siguro dami apektado nun. Ikaw, amigo, anong say mo doon sa issue na yun, pare? Yeah, so sana man lang pinag-isipan muna ng malalim yung i-release yung movie kasi ang daming ang daming parang speculation, di ba? Pwedeng ba't mo binabalik? Matagal na yan. Hindi naman na natin matatanong si Pepsi kung ano nangyari talaga. And it's di ba? Long time ago na, di ba? Tapos, of course, di ba? Matataon pa na labasan pa ng movies, and then may upcoming elections. Doon, ang daming mga questions na andyan. Tapang ng director na yun, si Daryl Yap. Si Daryl Yap. Yun din. Ano ba movie ginawa nun? Ano ba mga movie ginawa nun? Yung Made in Malacanang, tsaka yung parang dalawang series yun eh. Made in Malacanang, tsaka I forgot yung second movie niya eh. Pero tungkol pa rin sa people power yun eh. Pero yun nga, kasi ang tanong dyan magbo-boil down pa rin yung tanong sa, di ba, ano yung intention talaga ni Daryl Yap, di ba? Intention ba niya talagang bigyan ng justice yung other side, which is nagpa-picture pa siya dun sa nanay ni Pepsi Paloma, o gusto niya lang talaga mag-ingay, o gusto niya lang manira ng tao, di ba? Yun yung tanong dun eh. Bakit niya gustong gawin yun, di ba? Which is questionable dahil, like sabi nga ni Amigo kanina, election. Pangalawa, may mga nakalaban din ng TVJ, di ba? Yung, kung maaalala nyo, yung question about Itbulaga, di ba? Nagkaroon sila ng mga kalaban dun. So, hindi natin alam. Yan, si Direk Daryl Yap. Ano ba ito? Akala ko si Pepsi Paloma. Yan yung director, no? Yan yung director ng Akala ko si Joey Ayala eh. Pero, mahilig siya sa controversial na mga bagay. So, baka yun, hindi natin malaman yung mo ng movie, tatalon ako si Shogo, magpaalam ka muna sa akin, ha? Tatalon ka ba? Tatalon ka ba? Yung teaser eh. Tatalon mo si Jommer sa Shogo. 85 counts ng 85 counts. Hindi, dapat nagpaalam sila kay Dick. Diba? O feeling ko lang kaming ginagawa, baka pwede mo namin sabihin to. Di ba? Pwede ba namin sabihin rapist ka? Pwede di ba? Ba namin sabihin? So, alam mo na Pero hindi lang si Vic Soto ang nagdemanda, pati yung anak ni Richie De Horsey kasi isa rin sa mga dinadawit sa pag-rape kay Pepsi Paloma. So, yun nga, duduktong ko lang doon sa tanong ko kay Kuya Jobert about doon sa personality, sa TV personality. Sa ano ba, Kuya Jobert, sa ganyan ba kailangan ba magkaroon ng gumawa ng issue para sumikat ka sa industry nyo? May nangyayari bang ganyan? May nangyayari bang ganyan na sinasabi sa iyo May nangyayari siguro ganyan. Marami din ganyan yung mga pauso, yung gumagawa ng pero napag-uusapan naman yan, di ba? O ganito gawin nyo, maglabas kayo ng ganito. Pero yun malalayan, di ba? Talagang paninirang puri. Paninirang puri yan. Di ba? May mga bagay na ikakasikat mo, di ba? Ikaw papayag ka ba noon? Ako hindi papayag nung gano'n. Yung sabi mo, mas malaki yung sabi mo, may almoranas ako. Para sumikat. Komedyante, nakitaan ng almoranas, nasaktan. Ito classic headline. Yun nga, tama rin yung sinabi ni Tito Jobert with regards kasi parang sumikat ka at the expense of other people eh. Parang may inapakan kang ibang tao para umangat kayo, which is parang mali nga talaga. Pero may mga sumikat na gano'n eh. Alam mo, aminin na natin showbiz talagang di ba? Dirty. Maraming, hindi lahat pero marami talagang galawan sa showbiz ang yaki. Maraming dirty. Marami naman maayos, di ba? Pero may maraming galawan sa showbiz na minsan politika, minsan pag-usapan na, paglaos na, di ba? Laos na, kahit na masama yung issue, basta palabasin nyo lang to. May mga ganun talaga laos na laos. Meron ako isang kilalang na dating
Kasama ko sa, wag na. No name drop. Medyo nabitin. No name drop para di tayo sumabit. No name drop. Babae, matapang yun. Matapang na yun. Nakasama ko sa isang show. Tapang. Kalaban nga ni Tulpo dati yun eh. Sino ba yan? Babae. Matapang talaga. Marap ba naman? Nag-aalit sa akin yun. Grabe. Kasi in-interview ako. Tapos ito namang nag-interview. Nilabas yung interview sa akin. Nagbibiroan lang kami. Sinumbong ba naman ako kay Mystica? Galit na galit sa akin. Sabi ni Mystica, di na siya tumalon sa Sogo. Sana natuloy na lang siya. Pero sorry na ako sa kanya. Buti nga hindi kami nagkita sa LA. Nandiyan daw eh. Nandito ba? Ako. Mukhang nagkakaroon ng mga clues Pero ako may tanong ako, Tito Jobert. May tanong ako sa'yo. Sang-ayon ka ba? Bilang isang artista, no? Bilang opinion mo bilang isang artista. Kasi napag-usapan na namin to sa ibang podcast namin eh. Sang-ayon ka ba sa pagtakbo ng mga artista sa politika pag nalalaos na sila or yung kahit hindi nila alam yung... Alam mo, depende sa artista. Mm-hmm. Aminin natin to totoo, hindi ako babanggit ng pangalan. Kung alam mong ikaw, artista ka lang, di ba? Tapos wala ka nang kayang itulong sa gobyerno. Pasakit ka lang ng ulo, di ba? Kung alam mo lang ang alam mo lang gawin magtimpla ng Milo. Tapos sinasweldo ka ng kung ano-anong pinagagawa mo pag, di ba? Wala kang nayaang pag yan. Sinasweldoan ka. Naku, dahil pang pera. Minsan yung iba, di ba? Hindi natin alam kung, di ba, bigla may mga artista talaga na yung mayaman sa politika eh. Di ba? Hindi ko alam kung sino yan, pero wala naman. Wala naman akong nakitang mahirap. Tama. Mahirap, nakita ka bang mahirap na politiko, tama. Sinabi na dalawa na lang brief ko, tsaka yung kotse ko, bius lang, na-traffic kami, hindi ako makaka-attend ng hearing kasi naplatan kami ng gulong. Meron ka bang nakita ng politiko na gano'n ang mga problema? Tama. Magandang point, isang senador, nakita sa EDSA, nagtutulak ng bios, hindi maka-attend ng hearing, nasiraan yung isang kotse niya. Bakit hindi pwede mangyari kung talaga, di ba? Pero wala nakita ko talaga, wala akong nakita nag-iikapos na politiko eh. Lahat barangay captain nga lang minsan, pag barangay captain, tumakbong barangay captain, yung kaiba yung tsinelas nung nananong barangay captain. Mayroon ng factory agad ng tsinelas pag lang. Factory na agad. Grabe. Totoo. Nakita na ba kayo ng pobreng politiko maliban kayo magsaysay? Hindi, maliban kayo magsasay, meron pang isa ako Sino? Hindi ko alam kung si Duterte pare. Kasi yung nag-retire siya, doon pa rin siya sa dati niyang bahay. Oo nga. Si Duterte, doon pa rin siya sa dati niyang bahay. Hindi siya umalis eh. Feeling ko si Duterte, yung mga gamit nun, regalo nung sa kanya eh. Wala siyang alam kung meron man mga tao na paligid sa kanya noon na kumita ng maraming pera. Wala siya alam dun, feeling ko. No? Wala siyang alam eh. Kasi talagang galit lang siya sa droga eh. Dahil sa matanda na rin si Duterte, wala na siyang kamalay-malay sa nakita ko kumakain na lang ng chippy. Noon doon na lang. Hindi talaga siya. Kasi wala siya alam. Diba, galit siya talaga sa pag ikaw na noon dati, nalaman niya pusher ka, tirahin ka talaga niya. Kaya lang hindi niya alam yung mga sindikato siguro sa likod. Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung sino-sino yan. Pero meron, di ba? Meron talaga. Alam naman, sinabi naman sa inyo. Kita mga dati. Open secret. Yung mga tuliladang shabu na nahuli. Nasa na? Nasa na? Yeah, yung nag-hearing pa ng tagal-tagal, nasa na? Nasa na yung mga general, yung mga pulis na nandun. Wala na. Kumakain ng champurado. May nakulong ba ron? Sana.
Parang wala. Kasi usually naman sa Pilipinas, 'di ba, yung mga big time, wala kang mababalitaan na nakulong unless talagang political rival eh, 'di ba? Kasi yung mga nagkikahos meron pa nga nagkakatokhangan, nagbabarilan, biglang lumabas yung isa, nagkakape, binaril Sabi nung pulis, bubunot! Pagbaril, patay. Sabi nung asawa, ba't yung binaril? Bubunot maluwag lang brief niya Iba pala binunot. Alam, magandang title yan sa podcast natin, brief. Nagkakatokhangan, lumabas, nagkakape. Inaayos yung bubunot, binaril, patay. Nakawak pa nga sa brief So, back to the issue tayo, pare. Ito nga, yung kay Pepsi Paloma. Kaya kasi nagkaroon na kasi ng hype dyan sa ni Pepsi Paloma. Kasi nga, nag-suicide si Pepsi Paloma nung inatras niya yung issue. Tapos yung nga si Dr. Ray, yung kanila manager, nawala, pinatay. So, murder. Ay, pinatay ba yun? Yung manager? Yung manager nila si Dr. Ray. Yung pinalo sa ulo? Ano pinatay nun? So, yun. Wala anesthesia yun. So nagkaroon ng ng palisipan, bakit kung talagang hindi totoo yung nangyari dito kay Pepsi Paloma, bakit nangyari yun sa kanila, no? Parang pinatahimik or totoo ba nagpakamatay si Pepsi Paloma? And then ito naman ang tanong ko, bakit kung talaga malinis ang conscience mo, bakit bakit si Vic Soto ay nagre-react pati yung anak ni Richie Dorsey? So palagay nyo, kung kayo sa lugar nila, bakit kayo magre-react ng ganun? Magre-react ako kasi may anak ako. Diba may anak siya? Asawa siya. Yung bata, paano yung mga anak nun? Diba si Vico Soto, tatakong politika yun. Hindi lang immediate family, of course, di ba? Miski ako, kahit hindi ako artista, di ba? Pagka magre-reklamo, kasi yun ang tama. Yun ang tamang gawin. Hindi siya nagalit, di ba? Pero dinimanda niya para matauhan, di ba? Tsaka siguro sa akin naman yung perspective naman ng brand, yung brand ni Vic Soto di ba? Kasi we're talking about Vic Soto as a brand, hindi lang bilang isang tao, syempre naapektuhan siya pero yung negosyo niya bilang Vic Soto, di ba? Isipin niyo pag naapektuhan na rape si Vic Soto, may manonood pa kaya sa mga movies niya, di ba? Parang syempre aayawan siya ng mga tao, yung makukuha sa kanya ng marami siyang mga endorsements sa mga commercials. Oo, 'di ba? Syempre, kagaya na nangyari kina Maris tsaka kay Anthony Jennings, 'di ba? Lahat ng mga sponsors nagbitawan kasi ayaw nila ma-associate yung brand nila sa pangalan na ganun. So syempre para kay Vic Soto, pati negosyo niya maapektuhan, yung kabuhayan niya, which is yun na rin sinabi ni Tito Jobert kanina, pati yung anak niya tsaka yung pamilya niya maapektuhan because of that, 'di ba? So ang daming effect na nangyari kaya isipin mo yung bata niya, babae pa yung anak niya, yung batang yun, yung anak niya kay anak ni Pauline. Oo. Ilang taon na lang, tsaka hindi na bata yun, pag nakarinig ng gano'n yun, dadamdamin niya yun, matalino pa naman, tatanong niya sa tatay niya yun, Dad, is it true? Oh, di ba? Kasi ibubuli pa ng mga classmates, di ba? Oo, mamaya, hindi na maglalako. Anong epekto sa bata nun? Kaya tama lang ginawa ni Vic Soto. Si Daryl Yap, di ko alam kung magkakanak yun. May anak ba yun? Wala pa. Bata pa kasi. Ikaw pare amigo, anong say mo doon? Yun nga di ba? Parang sige-sige na lang siya, di ba? Parang, labas na natin yan para lang siguro sa fame. Fame kasi hindi niya iniisip yung yung downside na pwede mangyari. Di ba? Siyempre, affected ang family ni Bossing Vic Soto dyan. And of course, yung mga people that surrounds him, of course, they're affected also. Ang nakakaano dito, of course, yung minors, yung mga bata, di ba? Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras, meron silang adult na kasama or katabi para man lang, di ba? Maprotektahan yung bata. Let's say, nabubuli or sa mga words ng classmates niya or kung na-question na pala siya, at least sana lang, hindi ba? Dapat lalo na adult pa. Kasi paano kung sa kanya rin ginawa yan? Halimbawa, di ba? Kay Daryl Yap din ginawa yan. Exactly. Ipagkalat ng gumawa ng movie tapos si Daryl Yap sabi nila tomboy siya.
Yung hindi totoo, di ba? Parang may gumawa ng movie, tapos si Daryl Yap tomboy, sinabi nila. Golden Hindi ako rule, tomboy, di ba? Hindi ako tomboy, magalit yun. So, hindi naman totoo. Parang ganun din yun eh. Di ba? Exactly. Sabi mo yung hindi siya yun. Di ba? Paano pagbintangan siyang tomboy? Ito, Ikaw, pare. itong podcast na to, pare. Itong podcast kasi nito, pare. Hindi lang naman tayo sa isang one side. So, napag-usapan na natin yung side ni Big Soto. So, ito naman yung side ni Daryl Yap. Ang sabi kasi ni Daryl Yap, dahil nga tinatanong, bakit sa dami-daming pwede mong ikwento o ilabas na story, bakit ito yung naisip mo? Ba't daw? Controversial, oh. Ang sagot ni Daryl Yap, wala naman ako nilalabag na batas. Bakit? Kasi lahat naman daw na nilabas niya sa pelikula ay nalathala naman sa public. Kumbaga nag-base siya sa mga pahayagan na interview with the evidence, 'di ba? Tutulad niya ng sinasabi mo, pare, back up with the evidence lahat ng mga sinulat ni Daryl Yap sa istorya. So kaya malakas ang loob niya. So bakit ka nagagalit kung lahat naman to nalathala naman lahat nung panahon noon. So, ano masabi niyo doon? Libel yun, bro. Libel yung kaso na yun. Ang libel kasi, ang libel, kumaga parang defamation yun. Hindi paninirang puri yun, di ba? Ang, ano ba yung mga nalathala? Kumbaga, yung mga nabalita, chismis yun. Chismis na ni-rape ni ganito, si ganito. Hindi naman napatunayan yun eh. Di ba? So, libel yun. Kasi naggumagawa ka ng kwento na hindi totoo. Defamatory statement. The statement must be false and injurious to the plaintiff's reputation. Sabi gano'n. The statement was published. It was communicated to at least one person other than the plaintiff. Kumbaga, pinagkakalat mo yung mga hindi naman totoo. Hindi totoo, puro chismis yun. Hindi tayo pwedeng maghayag kaya ng siya nakusuhan ng libel. Diba? Pero yun nga, for the court will still determine yun eh. Kasi magkakaroon ng laban, which is, ang nangyari nga, si Attorney Fortune pa, medyo malakas din ng abogado ni Daryl Yap. Oo, Fortune. Kumbaga, kaya magtataka kasi na nasa likod ni Daryl Yap. Kasi dahil, isipin mo, unang-una, lakas ng loob niya. Pangalawa, bigating lawyer, kumbaga, abogado de campaña, di ba, tinatawag nila, Fortune eh. So, ibig sabihin, meron silang backer na talaga may pera din. So, parang, talaga may intention to sirain din mga Soto or sirain yung legacy ng TVJ. So, hindi pa natin alam sa ngayon. So, magre-reveal yan siguro. Magkakalabanan yan. Mabigat yung nangyayari ngayon dahil hindi natin alam kung dahil ba dun sa pinag-awayan nila sa Itbulaga, pwedeng yun eh. Pwedeng sa politika. Diba, isipin mo, kasi nung nag-file si Big Soto ng 19 counts ng cyber libel, dinala sa fiscal yun eh. Kung hindi naman yun katanggap-tanggap sa fiscal, ibabagsak naman yung kaso na yun eh, di ba? Siguro may mga ebidensya, ibabasura yun eh. May ebidensya, so malamang may laban. Kaya lang, tingnan natin kung anong laban din ni Daryl. Kasi alam mo, may mga bagay na, di ba, yung tinatawag na freedom of press, di ba? Freedom of expression, freedom of speech, freedom ng democracy. Okay lang yun, may freedom na gano'n. Kaya lang, pagka yung freedom na ng ibang tao, nakakasira na, hindi na, mali eh. Para sa akin, mali eh. Mali talaga. Mali. Kasi kung talaga nang rape ka, hindi naman, kung nang rape yun, kung nang rape siya, saan nakulong siya o nakasuhan siya, di ba? O kung hindi man siya nakulong, sana convicted siya, di ba? Di ba? O kaya may kaso tapos na-absuelto lang siya. Wala namang ganun eh. May Meron Kuya Jobert. Kasi ang istorya doon sa ni Pepsi Paloma, inatras daw ni Pepsi Paloma yung kaso. Yung kaso. Kasi nga daw, parang nagalok ng pera.
Yung mga parang nagalok. Hindi pa Kasi napatunayan. Kasi nga kaya hindi Another hearsay napatunayan na pare. naman yan. Kasi nga namatay na yung mga involved. Di ganun pa rin yun, di ba? Impento pa rin yun. napatunayan. Patay na yung pag Napatay pag na yung walang mga testigo, pag patay, walang testigo, patay ang kaso. So walang katotohanan, di ba? Kasi Yun tatanungin mo yung patay. Yun ang nilalaban niya sa korte. ni Daryl Yap. Kasi nga, lahat naman ng ilalabas niya sa pelikula, lahat naman yun na publicity na talaga. Noon pa. Kumbaga, inaano lang niya, ginawa niya lang ng storya. So ibig sabihin Kumbaga, niya lahat ng ano. So ibig niya sabihin, ginawa niya ng pelikula na dinimanda si Big Soto. Yun yung dinimanda. Tapos yung eksena ron sa bahay, na umiiyak yung Pepsi Paloma, kinakausap nung nanay, nirep ka ba ni Big Soto? Oo! Diba? Doon sa eksena na yun, yung eksena na yun, hinatulan na nila si Big Soto. Okay. Para nag-get yung eksena na yun, nirep ka ba ni Big Soto? Oo. Sumagot so, isipin ng mga tao. Diba? Kung yung eksena na yung private lang, wala tayong pake. Diba? Tapos, hindi naman nilabas sa korte yung usapan na yun eh. Nilabas pa sa korte yung usapan na yun. Kaso nilabas mo sa publiko eh, yung usapan na yun eh. Na umiiyak yung nanay, tinatanong niya yung anak, si Pepsi Paloma, kung nirep siya ni Big Soto. Oo, anong tatatak sa isip ng mga tao? Kung sinasabi mo totoong nangyari yun, totoo nga yun, di ba? Sinasabi mo, ito nangyari. Totoo ba yung eksena na yun? Di ba? Totoo rin ba yung eksena na yun o dinagdag na lang nila? Wala namang napabalita na sino kukuha nung, di ba? Sino magpapatunay ng usapan na yun? Totoo. So, di ba? Mahirap patunayan yun. Tinanong siya. Pero ito, Kuya Jobart, straight question. Palagay mo sa judgment system natin, palagay mo maano ba? Mapapalabas ba o hindi? Hindi. Sa judgment system natin Hindi. Una-una, ang kamag-anak ni Big Soto sa FPRCB. Si Lala Soto. Lala Soto. Pero may sagot si Daryl Yap dyan. Hindi naman lahat ng pwede niya daw ilabas sa Netflix. Kasi iba-iba naman rules Netflix daw. Netflix daw, internet, parang ganun. Pwede niya ilabas kahit hindi niya daw ilabas sa in Philippines. Ang mangyayari dyan, bakit yung palabas dati ni sino ba yung sa Olympus Has Fallen? Sino yung bida ron? Si Gerald Butler. Di ba yung movie nila na parang sinasabi yung sa Pilipinas ginanap yung mga yung parang hindi pinayagan ni Robin di palabas, di ba? Parang ganun din yun, di ba? Hindi pa payagan kasi nakakasirang puri sa mga Pilipino. Pare Magic Man, at palagay mo sa judgment system natin, palagay mo lulusot si Daryl Yap o hindi? Depende yan, depende sa lakas ng backer. Doon ako parang tinitingnan ko yung angulo nun eh. Kung sino yung backer ni Daryl Yap kasi ang nagsasabi, hindi pa naman sigurado din, no? Sinasabi may mga haka-haka theory, hindi rin tayo sigurado. Sinasabi nila ay Marcos daw ang backer ni Daryl Yap. So kaya malakas yung loob. Yeah. So pwedeng laruin eh. Pwedeng pero allegedly lang to, hindi sigurado. Pero yun yung sinasabi nila na Amy Marcos dahil siya gumawa ng Made in Malacanang which is bida si Amy Marcos. So possible daw na siya yung Pag lumabas yan, mali. Diba? Para sa akin, mali. Yun ang opinion, mali. Ewan ko, nakakasira ka ng loob ng tao. Pero like you said na a while ago, dirty nga, di ba? Ang politics is a dirty play din eh. So, dami pwedeng gawing pelikula. Ba't ngayon mo lang nilabas yan? Kailan magkakaroon? Ikaw pareng brother amigo, anong palagay mo? Lulusot si Daryl Yap sa pelikula niya? Based sa judgment system natin sa Pilipinas? Palagay mo? Sa akin, tingin ko, through their power and connections, parang parang maglalaylo din yung issue na yan. Parang ano bang term doon? Hindi, ang ibig ko sabihin, mapapalabas ba sa public cinema? Palagay mo? Papayagan? Okay. Sa tingin ko, hindi. Hindi yan. Hindi man.
Pero interesting yan, magandang laban kasi parehas mabigat eh. Kumbaga parehas mabigat yung dalawang sides eh. So makikita natin sa mga darating na linggo or araw na pag-uusapan din natin dito. So ang sumagot ng hindi, dalawa, si Kuya Jobert, si Tito Amigo, si Ludwig Ban is sa gitna. alanganin, sa gitna. Gitna. Ako ang sasagot naman. Ang sagot ko diyan, lulusot. Oh. Kasi bakit? Kasi ang sabi na, kung totoo yung sinasabi ni Daryl Yapa, kasi ang sabi niya kasi, wala naman siyang ilalabas na walang ebidensya. Lahat ng ilalabas niya sa pelikula ay lahat yun under ng ebidensya. Lahat yun na public city na talaga siya. Nahala na sa in public. Kaya sa palagay ko, mahihirapan ng justice natin sa Pilipinas na mag-balance. Tama din sinabi ni Kuya Jobert na mahirap eh. Pag pinalabas yan, ayoko panoorin yan. Walang kwenta yan. Wala man tang mapupulot yan. Mapupulot ko dyan. Diba? Ng grape. Nakanood ako nung taong ng rape, ng taong ni rape. Tapos nagpakamatay. Masyadong tragic. Masyadong negative, di ba? Oo, nagbabago na nga tayo ng 2025. Dapat positive tayo. Ano ka pupulot mo lesson doon? Sige nga, Wala. Parang, unang-una, gumawa ka ng, di ba, yan sinasabi ko di ba, pagka, mga sexy star din kasi sila, di ba? True. Kumbaga, trabaho mo yan, di ba, nakakaakit yung mga pelikula mo. So, yung naglalagay sa sarili mo sa mga ganung sitwasyon, di ba? Siyempre, may mga tao na nakapanood sa'yo, ito di ba? So, ikaw rin ang naglalagay ng sarili mo sa ganung sitwasyon, di ba? Para sa akin, yung opinion ko to di ba? Kung may mga dito na sabihin sa akin, mali, o di, ikaw na. Ikaw na yung ikaw na. Sige. Manood ka, panoorin mo, libre pa kita. Basta kayo panoorin kasi hindi na, di ba? Hindi maganda sa tao para rin sa tao na naapektuhan. Huwag ko na lang panoorin. Wala na lang ang Tsaka sa panahon ngayon. Tsaka sa panahon ngayon, parang napaka-off naman nung di ba? Yung theme nung movie niya. Di ba? 2025 naman. Dapat na lang siguro. Yung mga syempre, mag-stick na lang sila sa mga love story. Isasabay mo yung movie na yun kay Superman. Labanan kayo, Superman, tsaka yun. Hindi ako lang sinong panoorin. So yung Dr. Ray na manager nila, kasi may napanood akong clip or reel nung isang gabi. So parang may nagde-debate or nagtatalo sa isang talk show. Tapos may pinalo ng microphone sa ulo. Yun nga yan. Si Dr. Ray yun. Kasi sabi ni Dr. Ray, kasi pinuproduce mo naman mga bomba actress, parang mga kanina. Siya nga may hawak ng soft drinks beauty pare. Siya pasikat. Pero nga pala, syempre narinig nyo lahat ng opinion namin, opinion ni Paring Castor, opinion ni Tito Amigo, at opinion ni Tito Jobert, at opinion ko rin. Pero gusto rin natin mapakinggan ang opinion ng mga nakikinig or kung sino man yung nanonood nito. I-share nyo yung opinion nyo. Share nyo yung opinion nyo para yan yun Oh yeah, that's the video I'm talking about. Yeah. Pinalo ba? Yan pinalo yan Pinalo sa ulo yan. Grabe yan So yun, naglabas tayo ng opinion. Sana mapakinggan din natin yung sa ating mga listeners kung ano yung nais nilang sabihin din with regards to this. Tapos babasahin natin yan sa next episode. Para mahusgahan natin. Habang pinapanood natin yung clip ni Go! Finish him. Pinalo. Alam mo, natake na matay hemorrhage. May echo pa Hemorrhage. Anong issue doon sa pelikula ay doon sa video na yun? Bakit pinalo? Anong dinadebate nila doon? Anong doon? Kasi nga daw gumagawa daw yung mga bata, yung mga artista daw ni Ray, puro mga bold star sa Betamax. Minor de edad pa. Hindi dapat tawaging artista, mga bold star.
Tapos sabi ko Mabomba daw. bakit saan ka ba galing? Yun, pinakagusto. Yun pala yun. Naibalik sa kanya. Oh. Kanya. Doon napigon si Madam. Wala na siya naisagot eh. Wala siya nai-rebut eh. So yun nga, sinasabi ni Paring May war Magic pa yung Man, mic nila, no? Kayo guys, comment down below kung ano yun para mabasa namin yung mga salobin nyo or comment namin yung mga opinion nyo at babasahin namin on the next episode. So, yun. So, yun na lang, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa episode namin and thank you so much Kuya Jobert na hopefully dire-diretso makasama ka namin lagi. Pero alam ko naman na napaka-busy ng tao. Si Daryl, diba? So, Daryl, teka lang. May ausap tayo. Andiyan pala. Andiyan pala ng Canada eh, no? Alright, so see you on the next video or the podcast. Please follow nyo kami sa mga social media account namin. So, pare, see you on the next vlog. Hey, Jobber, thank you po. Thank you. See you Happy New Year sa inyo, Daryl. Happy New Year, Happy Three Kings. Ayun. Daryl is the best.